Magandang araw sa lahat at kapayapaan. Pag-usapan natin ngayon ang kung paano maging healthy. How to stay healthy kahit sa pagtanda natin, na makaiwas tayo sa mga sakit at mga karamdaman nga sanhi ng pagkamatay natin. Posible ba maging healthy tayo kahit tumanda tayo o kahit sa pagpanaw natin, even until the day we die? Posible po yan. Sabi ng isa kong kaibigan, ganito na siguro ang panahon pag medyo may edad na tayo, maningil na daw yung katandaan natin, may mga mararamdaman na tayo mga sakit sa ating katawan. Ang sabi ko, ang karoon ka ng sakit hindi dahil sa katandaan mo, dahil sa mga ginawa mo na sa paraan sa pagkain at sa paraan sa pag-iisip mo. Dahil ang pagiging healthy ay hindi lang kasi yan sa pagkain. The way we think also causes our health. Kaya nga merong psychological disorder or merong ding emotional disorder. Kasi ang buhay natin is composed of 4 basic foundation, which is ang physical, our mind, our emotion, and this energy. Kahit na sabihin na nag-exercise ka, o malakas kang tumakbo, malakas kang magbuhat, healthy nga yung physical mo, pero yung isipan mo ba, the way you think, is it healthy? Maapektuhan na rin ang katawan mo kahit na sabihin mo healthy ka. In another way, yung emotion mo, healthy ba? Paano mo ginamit yung emotion mo? Ito ang paggamit ng katawan. You must move your body in terms of maging healthy ito. Yes, that's good. That's true. Totoo yan. Pero paano maging healthy ang mind? I-move mo ba rin yun? The more nga you make your mind still, patigilin mo yung ikot ng mind mo, magiging healthy ka. Yun ang healthy mind. It means a peaceful mind, a joyful mind. At saka ang healthy emotion, it is when you feel love, magaan yung pakiramdam mo, matamis yung pakiramdam mo. Meron din isang foundation, which is our energy. Pag medyo makiramdaman mo nanghihina ka, it means nag-drop yung energy mo. Pag tumaas yung energy level mo, at saka peaceful yung mind mo, at saka pakiramdam mo magaan, matamis,
At saka, ang sarap gumalaw. Yan ang totoong healthy. Mas, ano pa nga, you are active and dynamic, pero psychologically disordered, emotionally, hindi mo kayang i-control or i-organize yung nasa sarili mo. Kasi halos kasi lahat in terms of health, physical lang yung nakikita lang. Pero deep within, hindi nila alam kung anong nangyayari. Being healthy is 100% business mo yun. Hindi yan business ng mga physician or any medical practitioner. Best to be healthy is your 100% your business. Meron ako example how to be healthy. Pag kumain ka ng 2 beses sa isang araw, 60% or pataas pa, your health problem masusulban. 60%. Another percentage sa problema mo, ginawa ko na yan. Ito, 2 beses na nga akong kumain. Tama ba yung pagkain mo? Insakto ba para sa katawan ang kinakain mo? Then, the other one is how you think. Pag ini-invest mo yung isipan mo into positive things at saka yung emotion mo into positive things, sure ako maging healthy ka. Kasi ang pagiging healthy, pag peaceful mind, pag pleasant or matamis yung pakiramdam mo, at saka yung physical active ka, dapat tandaan mo yan. Hindi lang healthy ako kasi ganito. Health is not just physical. Dapat tandaan mo yan. It's also psychological, emotional, at saka yung energy level na nasa sa iyo. Being healthy is you are feeling like breeze. Pakiramdam mo parang dinuduyan ka. Pero yung pakiramdam mo na babaot ka or you are in a miserable way nga. Test ni Shopee.